Ilang lugar sa Nueva Ecija ang lubog sa baha dahil sa ulan na dulot ng bagyong Lando. Kaugnay po niyan, makapanayam na si GMA News Stringer Junjun C. Junjun, good morning. Yes, Ikan, good morning. Sa ngayon ay maulan pa rin dito sa Cabanatuan, Nararasat. Mayroon pang medyo malakas na hangin. So kaninang madaling araw na naririnig pa natin dito sa aking kinalalagyan ay yung pagbayo ng hangin dito sa Cabanatuan City. So kagabi, pag-ikot natin ay sinalubong na kagad tayo ng tubig na kulay putik nga at hindi natin inaasahan na mismong sa imbornal nung kanal lumalabas itong tubig papasok dito sa may kalsada hanggang sa itong mga sasakyan nga ay na-stranded na dahil sa biglang pagtaas ng tubig na kulay putik. So ilang minuto lamang yung ating lumipas ay hindi na halos makapasok itong mga sasakyan dito nga sa kahabaan ng Maharlika Highway sa may barangay Mabini dito sa Cabanatuan City. At dito nga sa may barangay, pagsapit natin sa barangay Caridad ay hindi na rin halos makapasok itong mga sasakyan dahil nga sa biglaang pag-apaw nitong tubig na hindi pa malaman kung saan nanggagaling. Pero ayon sa mga residente na nakausap natin, ay baha na nga raw dito sa magkakalapit na barangay na unang binabaha dito sa Cabanatuan City. Itong barangay Adwas Sur, Adwas Norte, Adwas Centro. So ito yung dito nga nanggagaling itong mga inililikas hanggang sa kasalukuyan ay meron pa nga na-stranded na mga pamilya na nandun sa kanilang mga bahay dahil hindi na halos makayanan ng mga rescuer na sila yan makuha. So ayon sa mga residente na nakapanayam natin kagabi na inilipat dito sa evacuation center na dito sa may CIC, ginawa mo ng evacuation center ng pamahalang panlungsod. So ayon sa mga residente, hindi nila akalain na talagang nabigla sila sa biglang pagtaas ng tubig. Ang karamihan nga raw sa kanila ay nasa second floor hanggang third floor yung kanilang bahay, pero hindi nila akalain na halos maabot nito yung dulo ng poste. Kaya doon na sila humingi ng saklolo at sa awa ng Diyos ay halos mahigit 100 pamilya na itong nandito sa mga evacuation center na itinalaga dito sa Cabanatuan City. So kagabi ay pinilit pa rin natin na makarating dito nga sa isang ospital na sinasabi nga na nalubog na din sa baha pero hindi na natin narating igan yung mismong lugar, itong Doctors Hospital, ay dahil hindi na tayo makatawid dito sa bahagi nitong barangay Akpa, kung saan ay hanggang dibdib na yung tubig at hindi tanging mga heavy equipment na lamang yung nakakatawid. Pero nung ating pampinilit na makatawid ay nakita na natin pabalik na itong mga heavy equipment at sinasabi lalo pa raw tumataas yung tubig. Kaya hindi na natin nagawa pang tumawid para mapuntahan yung lugar kung saan ay dapat ay titingnan natin kung ano yung sitwasyon nila at kung may mga pamilya ba na naandun pa na natrap sa lugar. Okay, yung mga kababayan natin dyan, nasa evacuation center pa rin ba o may mga pinabalik na rin sa kanilang mga tahanan, Junjun? Yes, Igan, na hanggang ngayon ay pinanatili muna dito sa mga evacuation center dahil hanggang sa kasalukuyan ay bumababa pa yung tubig na nagmumula sa kabundukan, katulad ditong Gabaldon, Bungabon, na kung saan dito yung matataas na lugar. Pero pagka dito kasi mga umuulan ay bumababa yung tubig dito sa Cabanatuan City bago tuluyang pumunta sa Pampanga River. So pinanatili muna ng pamahalang palalawig at ng lokal na pamahalaan dito ng Cabanatuan doon sa mga evacuation center itong mga pamilya dahil hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha itong kanilang mga bahay. Okay, maraming salamat si Junjun C po ng GMA News Stringer natin dyan sa Nueva Ecija.